Yan. So, Chapter 4, Mathematics of Selling and Buying. So, nakalagay dyan, the purpose of computation is insight, not numbers. So, tama naman. Kasi, once kasi na-compute natin yung, sa computation natin, so, ano ba yung may hinuha natin or ano ba yung ma-conclude natin based on our computations? So, hindi lang tungkol talaga sa numbers, si business mathematics or si statistics. So, nandun pa rin yung insights coming from the numbers. But, it is also important, the numbers, syempre. Kasi doon natin pagbabasihan yung ating magiging insight or conclusion. So, yan. So, tumungo tayo sa learning objectives ng chapter na to. So, learning objectives. So, at the end of the chapter, the learner is able to recognize the terms used in selling. Number 2, explain the term markup and markdown when applied to selling. Calculate markdown, reduce price percent of markdown, convert markup percent on cost to selling price and vice versa. So, solve the markup problems when selling price is the base. Determine the percent markup on cost and the equivalent percent markup on selling price. Apply the markup formula to solve variations of markup problems and compute markup based on cost. So, yun yung sa markup and markdown. So, meron pa isa. So, identify the importance of markup and markdown in selling products. Okay. So, tumungo naman tayo sa sunod. Solve problems involving trade, cash, and retail discount. Determine the single discount equivalent rate on discount series. Though hindi natin siya i-discuss. Next, give concrete example of mathematics of selling and buying problems. Yan. So, yun yung learning objectives ng chapter na to. So, ibig sabihin doon sa markup and markdown, so, hindi lang natin i-compute si markup in selling price. So, titignan din natin siya sa cost. Okay? Marami tayong pagbabasihan or meron tayong pagbabasihan na markup pagtaas ng presyo ng produkto tapos yung pagbaba ng price ng produkto. Yan. So, mga ganun. Tapos yung mga discount na ino-offer ng mga company, di-discuss din natin. Yung mga trade, cash, and retail discount. So, nakadepende kasi yan sa problem kung anong gagamitin. Okay. So, bago tayo tumungo dun sa markup and markdown, so, tumungo mo tayo dito sa introduction ng chapter. Okay. So, nakalagay dito, settling on a appropriate selling price for company goods is very important function. It's in business. So, napaka-importante nito since, yun nga, pag yung ating selling price is appropriate sa ating produkto, syempre, mas maganda yung sa company, syempre. So, kapag kasi nagkamali tayo or hindi natin pinag-aralang mabuti yung paglalagay ng selling price sa ating produkto or goods, so maaaring makaapekto siya sa profit ng company mismo. Kasi 'di ba, pag sobrang baba ng binigay mong price, mabenta man 'yan or maraming bumili. So meron pa rin tayong pagkalugi sa company. Yan. So the price must be attractive and acceptable to potential customers and enough to cover expenses and provide the company with a reasonable profit. So yun nga. So kailangan daw yung price ng ating produkto ay attractive. Pero hindi natin masasabi na attractive yung isang price kapag sobrang baba naman yung price. Kasi, di ba, may pinagbabasehan nga tayong overhead expense or yung ating operating expenses. Kasi kung yung ating price ay sobrang baba, tapos ang laki naman ng gastos na kinocover ni company sa pag-produce pala ng goods or pag-deliver, so nasan doon yung profit? So kaya, kailangan natin pag-aralang mabuti yung paglalagay ng price sa isang produkto. Yan. So yun yung importansya ng selling price sa produkto. So next. So nakalagay dito, in business, expenses are divided into major categories. Nakalagay dito, the cost of goods and operating expenses. So ano ba yun? Pag sinabing cost of goods, ito yung ginagastos natin sa sa produktong binibili natin. Kunwari, di ba, mayroong mga companies na
bumibili sila ng product sa ibang siguro factory ng mga sabon, mga ganyan-ganyan na tinitinda nila sa company sa kanilang business mismo, yung sa site ng business nila. So, kunwari, parang department store or nagtitinda sila ng mga essential goods. Yan. So, syempre, binibili nila yung produkto sa ibang lugar, yun yung cost of goods. Then, the operating expense, syempre, yung sa business mismo or yung sa site ng business. So, kuryente, ang ginagamit nila sa pag-ano ng mga trabahador, yan, pag-maintenance ng company mismo, ng business mismo, ang business site nila. Yan. So, maraming tayong pwede nating ilagay sa operating expenses. Maaring yung, kunwari, yung ating business site na yon or yung business natin is hindi natin pagmamayari yung lupa. So, ibig sabihin, nirerentahan lang natin yan. So, kasama yun sa operating expenses. Yun. So, next. So, the cost of goods would be the cost of production in the view of manufacturers. Yan, cost of goods. Kung sa manufacturer siya, natin pagbabasihan or sa perspective ng manufacturer. So, cost of production sa pag-produce ng produktong yan. While to wholesaler or retailer, kunwari ako retailer, bumili ako dun sa isang manufacturer ng isang produkto. So, yun ay yung price paid to manufacturer for the merchandise he buys. So, binili ko yung produkto dun sa manufacturer, yun yung cost of goods. Sa akin parte. Pero sa parte ng manufacturer, yung nagpo-produce ng produkto, so siya ay cost of production. Okay? So, next. Naintindihan naman, di ba? Yun. Okay, next. So, the operating expenses or overhead expenses or overhead. So, ito yung sinabi ko sa inyo kanina. So, it includes all the other expenses required to operate the business, such as salaries, rent, utilities, maintenance, advertising, and etc. So, hindi ko nabanggit dito si advertising. So, kasama din naman talaga yun. Kasi di ba pag nag-ooperate yung business, lahat ng ginagastos mo doon sa business mo, kasama siya sa operating expenses. Kasama na din dyan yung pagpapasahod mo ng employees. Pag yung sa rent natin, yan sa mga ginagamit nating mga equipment, kung tayo ay nagluluto or di ba sa mga fast food chains, meron tayong mga ginagamit na mga tawag dito mga gamit or machines to produce, kunwari ay pagpiprito ng fries, pagpiprito ng manok, yan. Pagluluto ng spaghetti, pagluluto ng kanin, and etc. So, madaming ginagamit na machines. So, kasama yun sa operating expenses. Yan. So, next. So, markup and markdown. So, tumungo tayo dito. So, unahin muna natin si markup. Okay. Markup. So bago tayo i-define yung si markup, so anuhin muna natin yung cost at saka selling price or retail price. Cost. It is the price a merchandising business or retailer pays for our product. So ito yun naman yung price or binabayad natin sa isang product. So yung cost. Kunwari, di ba, pag bumili tayo ng yung kanina, yung cost of goods sa manufacturer, kapag bumili tayo ng produkto doon sa manufacturer, cost yan ng product. So next, selling price or retail price. The price for which merchandising business or retailer sells a product to a customer. So ito naman, yung presyo ng produkto na binebenta natin sa customer natin. So, iba yung cost sa selling price. Kapag cost, ito yung binili natin sa produkto, sa part natin, mga business owners or retailer. Pero kapag ibebenta natin sa customer, mag-iiba yung price. Siyempre, mag-a-adjust tayo para siyempre, may tubo tayo sa tunay. So, sa mga sari-sari store, ganun din naman. Nagbibigay tayo ng tubo or dinadagdagan natin yung ating binili dun sa, kunwari, nagdadagdag tayo ng piso dun sa ating, sa binebenta natin.
So, yun yung tubo natin. So, yan. So, yun yung selling price or retail price. Next. So, nakalagay dito, the difference between selling price and the cost is called markup. So, yan. Yun nga, yung price ng ating binebenta sa customer minus the cost. So, yun yung ating markup. So, ito yung tinatawag na tinutubuan natin yung ating product. So, markup is added to cost to cover the operating expenses and provide a profit to the owners. So, syempre, kaya tayo naglalagay ng markup para naman mabawi natin yung pinuhunan natin. Kasi kapag hindi tayo nag-markup, paano tayo kikita? So, yun. So, next. So, the markup can be expressed as a percent. So, katulad lang din dati, may percent pa rin tayo. So, the percent markup is called the markup rate. So, it can be expressed based on cost or it can be expressed on selling price. So, yan. Pwede natin siyang express at cost. Pwede natin siyang express as selling price. So, next. So, the following variables will be in our mathematical treatment for markup. So, ito yung mga ginagamit na symbol or letters in markup. So, meron ditong SP for selling price, C for cost, M markup, tapos yung M, tapos sub C or MC na lang. MC, it is the markup on cost. MSP is markup on selling price. MR as markup rate. MRC, markup rate on cost. And MRSP, markup rate on selling price. So, nakadepende dun sa tanong kasi kung ano yung gagamitin natin. Okay? So, ito yung mga ginagamit na mga symbols sa formula. Okay? So, tumungo tayo sa mismong mga formulas na ginagamit. Okay? Tungo tayo dito. Okay. So, SP is equals to C plus M. So, ibig sabihin, selling price is equals to cost plus markup. Okay, next. Markup on cost is equals to markup rate on cost plus cost. Okay? Next. Markup on selling price is equals to markup rate on selling price times selling price. So, di ba mahaba? So, markup rate on cost is equals to markup on cost divided by cost. Yan, dami naman. So, markup rate on selling price is equals to markup on selling price over selling price. So, selling price is equals to cost plus the quantity of cost times markup rate on cost. Then next is C is equals to SP or selling price over 1 plus markup rate. So medyo nakakalito to. Then yung mga example is siguro na maintindihan nyo to. Okay. So tumungo tayo sa mismong example. Okay. So tumungo tayo sa selling price. Okay? So example number 1. So mathematic books cost the store manager 161 pesos an hour and he marked up it up another 89. So what was the selling price of the book if Marianne will buy the book after the markup? So yan. So naglagay daw si store manager ng price na 161 pesos dun sa mathematic books. Okay? Then, nag-markup siya ng 89 pesos after an hour. Okay? So, ano daw yung selling price ng book? So, ano kaya yung gagamitin natin na formula? So, balikan natin. So, ang hinahanap natin ay selling price. So, possible natin gamitin is si SP is equals to cost plus markup. And also, or SP is equals to C plus C times markup rate on cost. Pero titingnan din natin kung ano ba yung mga given natin. So, balikan natin yung problem. Okay? So, nakalagay ito, mathematics book cost. So, nagkakahalaga doon ng 161. Okay? So, yan. So, yun yung cost natin. Then, ang markup natin is 89. So, ibig sabihin, kung babalikan natin to, yung unang formulang ginamit, SP is equals to C plus M, yung gagamitin natin. Since yung given natin is cost and markup. Then, ang hinahanap natin ay
selling price. So, yun. So, pwede na natin kunin si selling price or si SP. So, tumungo tayo sa board natin. Okay. Susulat lang natin yung given para hindi tayo malito. Okay. So, yung given natin is ang cost natin ay 161 pesos. Okay, huwag kakalimutan. Then, ang markup natin is 89 pesos. Tama ba? Okay, balikan natin. So, 161 yung cost natin and yung ating markup is 89. So, ang hinahanap ng problem ay selling price or SP. So, ang gagamitin natin is SP is equals to C plus N. So, 161 plus 89 pesos is equals to 250. So, 250 pesos. So, ito yung ating SP. Okay. So, tatandaan nyo, itong formulang SP is equals to C plus M natin, pwede natin siyang i-manipulate or tawag dito. Pwede natin, kunwari, kukunin natin yung cost, tapos ang given is selling price at markup. Pwede yon. So, pwede mo siyang i-rearrange, kumbaga. Kapag cost ang hinahanap, so C is equals to, pag nilipat kasi natin to, SP, so magiging negative SP, di ba? Times negative, so magiging positive. So, CM magiging negative. So, C is equals to SP minus M kapag cost. Kapag naman markup, kapag ang given naman ay cost at saka selling price, lipat ko dito. Ito ay negative M, selling price minus C. Okay? So, apply nyo lang yung natutunan natin sa mga pagta-transpose. Kunwari, di ba, kanina, tinranspose natin si C sa kabila, negative C. Tapos sa kabila, negative SP plus M. So, hindi ko na lang pinakita. Okay, divide both sides by multiply both sides by negative 1, C is equals to SP minus. Okay? So, yun ginawa ko, shortcut ko na lang. Yan. So, ganyan yung pag-rearrange ng formula. So, ganun din sa iba. Okay, kaya titingnan nyo lagi yung given. So, possible kasi mag-iba yung ating arrangement ng formula. So, burahin natin to. Since hindi naman natin ginamit siya dito sa ating example. So, yan. So, ito yung ating selling price ni mathematics books after we mark up it or minark up ni Marian yung book. So, 250 pesos. Okay? So, naiintindihan yung first example natin. Okay. So next tayo example. So, another example for selling price. Okay. Okay, so example number 2. So, AUS Electronics pays 37,200 for a digital camcorder. So, if the markup is 19% on the cost, so find the selling price. So, ang given naman natin is markup rate on cost. Tsaka, yung isa ay cost. Paano natin nasabi? Kasi, si AUS Electronics tayo, binayaran natin si digital camcorder, kumbaga, bumili tayo ng isang produkto sa isang manufacturer siguro ng digital camcorder. So, cost yun. So, 37,200 yung magiging cost natin. Then, may given tayong markup rate on cost kasi nakalagay dito on the cost. So, it is 19%. So, find the selling price. So, kung babalikan natin yung kanina, so, ang gagamitin nating formula for this, is syempre, yung pangalawa kong sinabi sa inyo. Si SP is equals to C plus the quantity of C times MR or markup rate on cost. Okay, pakita natin. So, ito yung gagamitin natin.
Yan. Since yung given natin is cost at saka markup rate on cost. Okay? Okay, balikan natin. So, lagay lang natin yung mga given natin. So, yung given natin is, yung cost natin, or yung C, is equals to 37,200. Then, ang ating markup rate on cost, or MRC, is equals to 19%. So, i-convert pa rin natin siya into decimal. So, 0.19. Yan. So, nilagay natin. Then, pwede natin siyang i-substitute. Substitute natin. So, yung C natin is 37,200. So, wag na lang natin lagyan ng kuwet, ha? Para hindi tayo malito. So, baka kasi mamaya magkaroon tayo dito ng point. Yung pala kuwet pala ang ginawa natin. So, yan. So, yun din kasi ang sinasabi ko sa iba para hindi sila malito. So, 37,200 times, plus pala. Sorry. Nalimutan ko yung plus. Yan. So, ingatan nyo yun, ha? So, kasi ibig sabihin ng pag nagkamali ka ng formulang ginamit, tama yung formula, pero dito sa, magkakamali ka sa jack. So, yan. So, 37,200 times 0.19. So, since selling price yung tinatanong natin at hindi siya markup rate, so, ang ating gagamitin na unit ay peso sign pag natapos natin ito. Okay? So, 37,200 plus, so, pag multiply muna natin yung nasa parenthesis natin. So, anong sagot? Okay, 7,068. Tapos, saka natin siya i-plus. Pwede natin tanggalin yung parenthesis. Okay lang. Kasi, na-simplify na natin siya. Okay, pwede natin siyang i-diretsong i-plus. So, 37,200 plus 7,068 is, okay, so 44,268. So, ito na yung final answer natin. So, the selling price of the digital camcorder is 44,268 pesos. So, yan. So, pumungo tayo sa markup value. So, ito yung sinasabi ko sa inyo na pwede natin siyang rearrange yung ating formula kanina ng SV, yung una natin. Okay? So, next example tayo. Okay. So, letter B. So, markup value or markup. So, nakalagay ito, RFS Sports Incorporated sells home gymnasium package for 175,000 and maintains a markup of 37% on selling price. So, find the markup value. So, hanapin natin yung C, markup. Since given naman natin, sinabi niya, sales. Binibenta naman niya. Hindi naman siya binabayaran ng company. So, hindi siya paid. Nakalagay sales. So, ibig sabihin, so, ang given natin dyan is selling price. Tsaka yung isa, yung isa, wait lang. Wait. Analyze ulit natin uling mabuti. Okay, check lang natin ulit. So, basahin ulit natin. RFS Sports Incorporated says home gymnasium package for 175,000. Okay. So, since ang pinag-uusapan natin is pagkuha ng markup, so, yung ating unang sinabi dyan na sales is markup on selling price. Okay? Tama ba? Yeah. Markup on selling price yung ating hinahanap. Since binebenta natin yung product, then ang nakalagay dito, maintains a markup of 37% on selling price. Okay? So, yung given natin is about selling price. Pero, yung given natin kanina is yung sales home package, yun ay selling price. Yan, selling price. So, tama pa rin sinabi ko kanina na selling price siya. Pero, yung ating kinukuha dito sa example natin is markup on selling price. Hindi pa pala to yung kanina. Sorry. Next example mo pala yun.
So, nag-jump on to conclusion agad ako. So, hindi naman. Okay. So, sulat lang natin. So, ang possible nating gamitin na formula, kung babalikan natin yung kanina, since ang pinag-uusapan natin is markup on selling price is MSP. So, gagamitin natin siguro ito. So, MSP is equals to MRSP times selling price or SP. So, yan. Sulat lang natin. So, MSP or M sub SP is equals to MRSP times SP. Or markup on selling price is equals to markup rate on selling price times selling price. So, yun yung basa tayo. Okay? Okay, balikan lang natin yung ano. So, yun yung ating problem. So, sulat lang natin yung given. So, given natin, yung selling price natin, yung ano, sinasell na package ni RFS Sports Incorporated na gymnasium package is 175,000. Then, yung ating markup rate on selling price, MRSP, ay 37%. Or, it is equals to 0.37. So, convert natin siya into decimal. Pero hindi sa lahat ng pagkakataong gumagamit or kina-convert natin. So, nakadepende sa ginagamit na formula. Yan. So, yan. So, nalagay na natin. So, pwede natin siya i-substitute dito sa formula natin on markup on selling price. So, yan. So, substitute lang natin. So, ang ating markup rate on selling price ay 0.37. Or pwede natin tanggalin to. Then, pwede na tayong gumamit ng parenthesis. So, wala yung kasa. Or pwede naman parehas may parenthesis. Okay lang. Basta, itong 0.37 nasa una, then, yung sunod ay may parenthesis. Pwede yun. Huwag na natin ilagay si x or si times pala. Hindi x. Baka kasi mapagkamalan ko siyang x. So, hindi naman. Yeah. So, multiply na natin. Lagyan na natin para hindi nakakalipat. Okay? So, 0.37 times 175,000. So, ano kayang sagot? Okay. So, 64,750 pesos. So, ito yung ating MSP or markup on selling price. So, nakalagay naman kasi sa problem ko anong hinahanap. Ang nakalagay dito, pababalikan natin, markup value. So, titingnan lang natin kung ano ba yung mga nakalagay na or ano, i-identify lang natin kung ano ba siya. Kung anong tawag sa kanya doon sa 175,000 tsaka 37% para malaman natin kung ano ba yung ating gagamitin na formula since doon nga sa formulang binigay sa atin is napakadami. So, yan. So, doon lang tayo talaga malilito. So, kaya kailangan natin talagang i-analyze mabuti kung anong dapat nating gamitin na formula. So, next, letter or second example for markup value. So, the grocer purchases a gallons of mineral water for 49.50 and sell it for 56.75. So, what is his gross profit on markup or gross profit markup? Okay? So, markup. So, since yung ating given naman is, kung titignan natin, purchases. Si grocer ay nag-purchase or binili, parang nag-buy siya, buy. So, 49.50 yung bili niya doon sa gallon of mineral water. Tapos, binenta niya as 56.75. So, siguro itong grocer na to is sari-sari store owner. Yan, pwede din yun. Pwedeng mangyari yan. So, ibig sabihin, para natin gamitin yung unang formula, which is yung SP is equals to C plus M
since wala naman tayong binanggit dyang markup rate on selling price, wala namang given na ganun. So, yun ang gagamitin natin yung original formula, which is si SP is equals to C plus M. But, yung given natin is selling, di ba, meron tayong sell each for 56.75. So, it is selling price. Tapos, yung cost natin is 49.50 kasi purchase. Binili nung grocer. Okay? So, binay. So, ibig sabihin, i-rearrange natin yung formula natin sa SP is equals to C plus M. Since yung given natin is the selling price and the C. Yan. So, doon lang tayo talaga malilito. Okay? So, solve natin or alamin natin kung ano yung gagamitin nating formula. Okay. So, proceed tayo dito sa board natin. So, set lang natin yung given natin. So, given. So, meron tayong given na selling price. So, SP is equals to 56.75 pesos. And, cost natin is 49.50 pesos. Okay, 2 decimal places. So, next. So, balikan natin yung SP is equals to C plus M nating formula. Yung unang formula ang pinakita natin. Okay? So, C plus M yan ha. So, since ang given natin is SP at saka C, so re-rearrange natin siya. So, ibig sabihin, ang kinukuha natin is markup. So, nasa unahan si N. So, rearrange nga natin. So, gamitin natin yung pinag-aralan natin sa mga naunan sa ating general mathematics. Okay? So, lipat natin si SP sa kabila, magiging negative SP plus C. Okay? So, nauna si selling price kaysa cost. Kasi, bakit nasa unahan? Kasi, si selling price natin ay mas malaki sa cost. Yan. Kapag yung hindi naman talaga siya sale, so mas malaki si selling price kaysa cost. So, syempre naman lagi naman ganun na mas mataas si selling price nga naman kaysa cost. Kasi nga, kung mas mababa si selling price kaysa cost, ang mangyayari niyan, lugi si nagtitinda or si company. So, yan, multiply both sides by negative 1. Maging M is equals to SP minus S. So, para makuha natin si markup rate. Pero kapag lugi, yung isang company ay hindi naman natin ginugusto na malugi, so ang ginagawa kasi nila para yung mga produkto naman nila is hindi masayang, so binebenta nila ng mababa. Kahit sabihin na lugi, pero pambawas na din sa operating expenses ng company. So, ganun yung kasing ginagawa kapag lugi na. Wala na tayong magagawa para salba pa yung company. Unless, may mag-invest talaga sa kanila na mag-push na pagpatuloy pa rin yung company. Yan. So, yan. Substitute lang natin yung mga values. So, 56.75 for selling price minus 49.50 on cost. So, equals. So, M is equals to. Okay, lagyan na natin ng pensa. So, para hindi tayo. So, importante kasi sa akin yung unit. So, pesasahin yung ating gamit. So, it is our gross profit or the markup. So, yun. So, yun yung sa markup value. So, yun yung possible lang natin i-example for markup value. Okay? So, tumungo naman tayo sa cost. Okay? So, next. So, hindi rin yata natin matatapos itong markup.
Siguro markup muna. Tapusin lang natin itong markup. So, dalawang ano na lang. Siguro 4 na example pa. Okay? So, ano bang sunod yung klase? Okay, wala kayong klase. Okay? So, yan. So, discuss natin si cost. So, cost. So, example number 1. So, the washing machine had a selling price of 4,792 pesos. So, it had been marked up on 1,248. So, what was its cost? So, hanapin natin si cost. So, ibig sabihin, sabi dyan, yung selling price na 4,792 is yung selling price ng washing machine. So, ibig sabihin, yung nakalagay itong, it had been marked up on 1,248, ito yung markup na nilagay natin dito sa selling price. So, ibig sabihin, ang hahanapin natin is yung cost. Kung magkano yung binili ni yung magtitinda doon sa binebenta niyang product which is si washing machine. So, ang gagamitin natin is yung cost. So, pwede nating i-alter or rearrange yung formula natin kanina dun sa selling price. So, ganun pa rin. Burayin lang natin. Okay? Susulat lang natin yung given. So, yung given natin ay SK is equals to 4,700 ng tuto. Lagyan natin yung peso sign. Okay. Next is markup. So, N. So, 1,240. So, tanggalin na nga natin ito. So, gamitin na natin yung SP is equals to C plus F. Or para hindi na kayo rearrange, so listan nyo lang yung ginagamit nating formula. C is equals to SP minus F. So, ganun pa rin. Yung selling price, mas malaki ka sa markup. Kasi si markup, siya yung dinagdag natin sa cost. Okay? So, C is equals to SP minus F. Okay. So, substitute lang natin yung values ng S3 at saka F. So, 4,792 minus 1,240. Okay? Recheck lang natin kung tama. Tama. So, anong sagot? 3,544. Sanay na ako. 3,544. So, ito yung ating cost. So, next. So, next example for cost. So, dito lang tayo malilito ng konti dito sa markup rate. Since nga, meron siyang nilalagay na other formula na based on dun sa naunang mga formulas natin dito sa ating example. So, selling price and the markup value. Pagpapasayan din natin yung kanina nating example. Okay? So, next example for cost. So, yan. A hot and cold water dispenser sells for 8,021 and 50 centavos. So, the markup on it is 31.5% of cost. So, find the cost. So, ang gagamitin natin is yung formula for getting the cost. Since yung iba namang formula is yung MR, markup rate on cost naman yung isa. So, ibig sabihin, ito na lang gagamitin natin. So, cost is equals to SP over 1 plus MR. Since yung given natin is selling price and the markup rate. Hindi pala, markup, tama, markup rate. So, tama pala. Then, nakalagay ito, find the cost.
So, cost yung gagamitin natin. Okay? So, selling price and markup. So, SP natin ay 8,000 21.50. And the markup rate natin, so markup rate yun, so 31.5%. So, yan. So, kunin natin yung decimal niya. So, 0.315. So, 31.5 divided by 100 yun. So, para makuha mo si 0.315. Or, mag-move ka ng 2 decimal places to the left. Okay? So, 1, 2. Kaya naging 0.315. So, pwede nating gamitin C. C is equals to SP over 1 plus MR. Yan. So, substitute lang natin. Selling price is 8,021.50. So, divided by 0. Wala. May 1 pa nga pala. So, 1 plus 0.315. Okay? So, rewrite lang natin. Okay? So, simplify natin. So, 1 plus 0.315 is 1.31. So, saka natin siya i-divide. So, 8,021.50 divided by 1.315 is so 6,100 pesos. So, ito na yung ating cost. Yung product. Yan. So, pwede natin dagdagan yung, ito na rin. So, nalaman natin yung cost. Alam na natin si selling price. Paano kung ang tinatanong ay, kukunin naman natin si markup. What is the value of markup kaya? So, gagamitin natin dyan kung nahanap naman si M is SP minus C. So, 8,021.50 minus 6,100. So, ito yung markup niya. So, dinagdag ko lang to ha, pero hindi siya kasama sa problem. Kasi possible na magsama yung dalawang formula sa isang problem. So, 8,021.50 minus 6,100 is 1,921.50. So, kung lumabas sa calculator ay 0.5, dadagdagan mo ng 0. Since nga, pera yung pinag-uusapan natin, so centavos yung ating so, dalawang decimal places yung gagamitin natin. So, ito yung markup. So, yan. Pwede magsama yung pagkuha ng cost at saka markup. So, yan. So, next. So, yan na. Ang cost natin is 6,100. Pero, kinumpit din natin yung markup para malaman natin kung magkano yung minarkup no ating produkto. Yan. Pero, ang hinanap lang natin ay cost. Dinagdag lang talaga natin. So, next. So, alam na natin yung cost. So, tumungo naman tayo sa pagkuha ng markup rate. Yan. So, markup rate tayo. So, a laser printer costing 8,750. And this is sold for 12,250. So, find the markup rate based on cost. So, kung babalikan natin yung formula natin na markup rate on cost, balikan natin. Sabihin. Yan. So, ang ating given ay, or yung ating formula is markup rate on cost is equals to
markup on cost divided by C. Ang given natin ay meron tayong cost at saka selling price. So, paano natin siya i-compute? So, ibig sabihin, yung ating nasa taas or yung nasa numerator natin which is si markup rate on cost, markup on cost pala rather, so kukunin natin iyan. So, paano natin siya kukunin? So, since si markup rate on cost or markup on cost pala rather, is ang given natin is si SP at saka si cost. So, pwede natin gamitin is yung unang formula, which is yung SP is equals to C plus M. Since markup naman yun talaga, di ba? Si markup on cost. So, hindi naman kasi natin pwedeng gamitin si markup on cost is equals to markup rate on cost plus cost. Since nga yung given natin ay magkaiba. So, gagamitin natin na formula yung una. So, i-rearrange lang natin para makuha natin si markup. Okay? Then, pwede natin siyang paltan doon, gawin na natin siya markup on cost dun sa ating formula. So, pwede natin siyang i-alter yung formula na markup rate on cost is equals to markup on cost over C. So, papalitan lang talaga natin yung denominator niya. Okay? So, ipakita natin dito sa ating solution para mas makita nyo mabuti. Okay? Okay? So, isulat muna natin yung given. Okay? Bago natin mag-proceed sa formula. Okay? So, yung given natin, lagyan natin, C is equals to 8,750 and yung ating selling price is 12,000 or tagal na nga natin to. 12,250. So, hinanap natin markup rate based on cost. Okay? Okay. So, isulat lang natin yung mga gagamitin nating formula. So, unahin muna natin yung SP is equals to C plus M. And the other one is si MRC or markup rate on cost is equals to MC or markup on cost pala rather over C. Okay. So, paano natin siya gagamitin? So, i-rearrange muna natin si SP is equals to C plus M para maging, tawag ito, mag-align siya dun sa tanong natin. So, since ang hinahanap natin is si markup on cost, so, markup yung hahanapin natin dito or i-rearrange natin to. So, i-rearrange natin into markup. So, M is equals to SP minus C. Okay? So, ibig sabihin, pwede natin i-alter yung formula na to. So, pwede natin siyang i-translate as MRC or markup rate on cost is equals to SP minus C over C. Okay? So, isulat niyo na to dun sa mga pag-aaralan nyo para alam nyo kung paano siya i-solve. So, pwede natin siyang ilagay doon sa list of formula natin. So, para hindi tayo malito kapag ang given natin ay selling price on cost, tapos ang hinanap natin markup rate on cost. So, ito yung gagamitin natin. Okay? So, yan. So, magbubura lang ako para kasha. So, lagyan lang natin dito sa stop. M RC is equals to SP minus C over C. So, yun yung revised formula for
para mag-align siya dun sa tanong natin. Okay, burahin lang natin to. So, since yun din naman yun. Okay, so substitute lang natin yung mga values natin. So, selling price natin, 12,250 minus natin yung cost, 8,750 divided by cost, which is 8,750. Okay? Pag-minusin natin. So, 12,250 minus 8,750. 3,500 divided by 8,750. Uh, 0.40 or 40%. Since nga, markup rate yung tinatanong. So, kaya naging percent yung ating sagot. So, ito na yung final answer. So, the markup rate on cost is 40%. So, yun. So, yun ay markup rate on cost. Okay? So, pwede natin ding, kunwari, ang given naman natin is markup rate on selling price. So, ang formula kasi natin dun ay markup rate. So, markup rate SP is equals to MSP over SP. So, paano pag tinatanong naman si selling price? So, kung titignan nyo yung ating itong given na to, so ito ay tungkol sa cost, di ba? So, pwede nating i-apply si markup selling price. Kunwari, ang given naman natin is, ano ngayon yung kanina? Si cost at saka si markup. Eh, wala naman dito sa formula. So, ibig sabihin, ganun din yung gagawin mo dito. So, i-alter mo ulit. So, papalitan mo yung kanyang numerator. So, based on do sa formula ng pagkuha ng markup. So, ibig sabihin, magiging, ano din siya? Tama ba? Tama. So, pwede din siya SP minus C over SP. Yan. So, ito naman kapag ang tinatanong natin ay selling price. Since yung nasa taas nito ay markup. Markup on selling price lang talaga. Or sa selling price siya. Ito naman, markup on cost. Okay? Pero markup din siya. Pero magkaiba lang talaga siya. Cost, yung isa selling price. So, ito yung gagamitin mo kapag selling price sa markup rate yung hinahanap. Kapag ang given ay selling price at saka cost. Okay? Yan. So, nadagdag ko lang. Okay? So, naintindihan yung unang example ng markup rate. Okay. So, next. So, markup rate. So, another example. So, nakalagay dito, a wall clock 600, cost or 608.40. Ito. So, kulang ng cost. Wait lang. Edit lang natin. Wala yung cost. So, ayan. Nangyari dito sa PowerPoint na yan. Kapag in-exit mo siya, nabalik sa una. Dati hindi ganun. Okay? So, a wall clock cost 608.40 pesos or 608 pesos and 40 centavos and sell for 780 pesos. So, what is the percentage of markup based on selling price? So, ito ay markup rate on selling price. Since nakalagay ito, percentage. So, percent yung ating hinahanap. So, ito ay rate. So, markup rate on selling price. Okay? So, since yung ating hinahanap is markup rate on selling price, pwede natin gamitin yung binanggit ko kanina. So, ito. So, ito yun. So, markup rate on selling price equals to MSP over SP. Then, since nga yung given natin is cost and selling price, so gagamitin nating formula ay yung nasa baba. Yung revised formula. Okay?
Pero may pagkakataon na given na yung markup on selling price, hindi natin siya i-alter. Markup on selling price. Analyze lang talaga ng mabuti. Kasi kapag hindi mo analyze talaga, mali talaga. So, yeah. Kaya dapat pinapalawak nyo yung vocabulary nyo when it comes to mga yung mga synonyms ng mga words yung ginagamit sa mga accounting. Okay? Sulat natin. So, yung ating given, binuro ko pa yung given, gagamitin naman natin. So, yung given ay C is equals to 608 pesos and 40 centavos. And selling price is equals to 780 pesos. Okay? So, gagamitin natin si markup rate. Selling price is equals to MSP over SP. Susulat ko lang din yung original formula para alam natin yung process. So, magiging si MSP, magagawin mo SP minus C over SP. Yan yung gagamitin natin formula. Then, substitute na natin yung value. So, yung S pala natin, SP, sorry. Yan. So, selling price. So, ang SP natin, 780 pesos. Minus 608.40 divided by the selling price which is 780. Okay. So, anong sagot? Sa taas muna. 60 na. Divided by 780. Yan. Lagyan na lang natin dito. Yan. So, MRSP is sakto? Okay. Or 22%. Yan. So, ito na yung ating markup rate on selling price. So, yan. So, yun yung sa markup. Okay? So, since it is remedial naman, so hindi natin pwedeng sakupin lahat yung time ng ibang subject. So, bukas na lang. Bukas na lang natin tapusin. Okay? So, at least, meron ako na-discuss sa inyo about dun sa markup. So, siguro masasagutan nyo na yung first activity natin about dun sa markup. Tingnan natin sa Google Classroom yung sa markup. Kung alin dun. Hindi ko kasi yata nalagyan ng label kung alin dun si markup, alin dun si markdown. Check natin. So, may nag-turn in agad. Okay lang naman. Check natin. So, may nakalagay palang label kung ano siya, markup. Okay. So, pwede nyo na masagutan yung unang activity. So, yung nagpasa, okay lang nagpasa na, pero pwede mo namang i-revise yung pinasa mo. Since nga, ngayon ko pa lang naman kinalas itong markup. So, pwede pang i-revise. So, yan. So, tapusin na natin itong ating remedial on business mathematics. So, ipagpapatuloy natin yung ating discussion ng ating business mathematics tomorrow. Okay?
So, that's all for today. So, class dismiss. So, yan. Bye-bye. Sige po.